na napansin ko. Okay, and na-take notes ko na. So, yan. Ito is, tawagin yung base yan, yung color gray. Okay? Then, makikita nyo yung lakas ng buyer dito. Pero, strong yung seller. Ay, strong yung buyer dito. Pinapahinto nila dyan yung mga seller bumaba. Okay? Pero, mapapansin nyo na nawawala na ng momentum yung buyer because hindi na siya makabreak ng panibagong high. Okay? So, pag ganyan nakita niya sa market, ibig sabihin, ipupush siya ng seller pababa. Okay. So, mga breakout traders, mga trader na nag-aantay for retest, mga trader na magpapalit ng bias into short, is pwede kayong ma-stop out dito. Ito pwede nyo tawaging liquidity, stop hunt, um, institutional funded candle, manipulation, kung power of 3 ka. Then, makikita nyo yung expansion dito. And dito na lang siya bumabalik ulit. Okay? So, another thing na nakita ko is, ganun pa din. Ayan. So, malalaman nyo lang yan pag nakuha nyo yung pinaka-high dito. Tapos, nagkaroon na ng structure. Okay? Kumbaga, ito yung una. Yan yung buong structure. Tapos, biglang bumaba dito. Then, ipapakita niya sa'yo. So, may clue ka na. Bumalik dito. So, another clue. So, ganyan yung nangyari ulit dito. So, nung umakyat siya, okay, na-point ko na yung pinakataas. Then, clue, dito lang siya bumaba sa base, umakyat ulit, tas another clue, dito ulit siya. So, in short, bababa yan na pwede mong i-short for short term lang, hindi short na hanggang dito sa ilalim. Kasi nga, kung titignan mo yung overall market is pataas siya. So, short term, short lang. Then, dito, pag na-point mo ulit yung pinakailalim or anywhere dito sa manipulation, dyan ka maganda pumasok ng long. Okay? Tapos, pwede kang mag-take profit dito sa taas na to or gusto mo sa breakout pa pag tumaas pa siya ulit. Okay. So, yan ay next. Another thing. So, ito, na-pinpoint ko na ulit yung pinakataas. Okay? So, yan, yung taas na ginagawa ko. Then, dito sa ilalim is yung base. Asan yung base? Ito yung base. Para matumbok mo kung ano yung base, lagi mong tatandaan is yan yung pinapatungan ng market. Okay, madalas siyang bigyan ng reaction. Ito, 1 and 2. So, yan. Nagbigay ulit ng clear manipulation. Yan live to 1 minute yan. Tapos, most likely, lilipad ulit yan ng expansion. Okay, expansion yun sa power of 3. Pero sa akin, breakout. Yung iba naman, impulse dito. Okay? Until mag-create siya ulit ng ganyan. Yan ang clear na pullback sa higher time frame. Okay? Lamig dito sa amin. Chills ako. So, yan. So, ito yung manipulation. Nakalabas siya dito. Most likely, lalabas din yan dito. So, ang movement niyan is, tignan mo lang din dito. Okay? So, ganito. Ganyan. Yung iba, nagre-retest. Yung first na pinakita ko sa inyo, nagre-retest. Yung iba, dumaretso na lang pataas. So, dito ako nakalong ka, goods na yan kung pumunta pa yan dito. Ayan. Okay, so clear. Kita nyo naman, sorry. Nginginigaw. Kita nyo yung reaction. Okay? So, kayo na bahala kung paano nyo siya iti-trade. 1 minute yan para malaman nyo na live. So, hindi to basta-basta na tinuturo ko. Siyempre, inaral ko yan. Mga 4 to 5 hours. So, another insight lang sa inyo yan para madagdagan yung price action knowledge nyo. So, yun lang. Update ko kayo dito. So, let's see. Fast forward natin.
Okay, I think dyan ko na i-end, no? So far, nakita niyo na kung paano gumalaw yung market. And yan yung mga ilang manipulation nila. Base, kung bababa man yan, dito lang din yan, katulad nung ginawa nung iba. So, I hope magets nyo to, no? Okay, that's it. So, I think pwede ko na i-end dito kasi nakalagpas na siya dito. So, ganun lang, no, yung setup. So, yung base, ito, okay, nilagpasan na. Kung mapapansin mo, yung low, hindi niya binabalikan. And more on manipulation lang to. Magandang price action to na bullish ang market. Okay? Then, ito, kung babalik man yan, pwede yan mag-retest dito, then mag-pump ulit ng panibago. So, dito, nag-take profit na ako. Malalaman mo yan pag yung candle is, what do you call this? Uninterested na ulit umangat. Okay? So, hindi ko nahayaan tong bumaba ulit para mag-retest or kumuha pa ng mas mataas. Kasi dito, kota na ako. From here to dito. Okay? Kanina ko pa ginagawa yan. Ito pa. So, yun. Ayan. So, kung may question kayo, i-comment nyo lang dyan sa baba. Okay? Kung gusto nyo ng detailed explanation pa ito, pero I think na-explain ko naman na. So, para maging familiar ka dito sa polarity, sa price action na to, panoorin mo yung support and resistance level 1 to 5 na pinost ko dyan sa TikTok. Okay? Isang mahabang video yun para malaman mo kung paano nag-work yung ganitong fake out, bear trap ba yan o bull trap. Especially pag downtrend, iba itsura nito. Okay? So, ito, mapapansin nyo nung umakyat siya, nag-retest dito. Okay? Same thing dito, pataas. Pataas yung ganun niya. Same thing din dito, pataas. Ito, diretso, nag-consolidate tas pump. Ito naman, let's see. Yan. Yan, umakyat tas nag-retest tas pump ulit. Pump. Then ito, ayan, bumalik na ulit siya. Okay? So most likely, pullback niya yan dyan, tapos dire-diretso ulit yan pataas. Okay? So I hope clear yung pagkaka-explain ko, no? Another insight lang din sa inyo to. Para pag naka-encounter kayo ng ganitong scenario or picture, hindi nyo agad siya issue-short to the max sa ilalim. Kasi nagkikreate siya ng bullish pattern. Okay? So, kung ikaw ay SMC trader, nilagay mo dyan is change of character, makaka-trade ka kung dyan ka lang din magta-trade sa loob. Pero kung yung target mo is 15 minutes, tas dito sa ilalim, masa-stop out ka dyan. Okay? Hindi nag-work dito yung SMC. 1 minute yan. So, yun. Ano pa ba sasabihin ko? Candle. Mag-aral kayo ng candlestick. Kung paano magbasa ng candle. Kada isang candle, kailangan marunong ko magbasa niyan. Yung bullishness to bearishness. Okay? So, yun lang. I hope may natutunan kayo for today's video. Thank you for watching.